Matang Pusa, ang panimula. Sinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Si Marcus at ang magulang niya ay nagbakasyon sa kanilang bahay bakasyunan sa lalawigan ng Masbate. Siya ay nag-iisang anak ng mga Sandoval na pawang mga doktor. Laki sa layaw, kaya kahit anong naisin nito ay ibibigay nila. Mahilig sa pusa si Marcus, kaya noong kaarawan nito, pusa ang iniregalo ng mga magulang niya. Walang mapagsidlan ng tuwa si Marcus nang makita nito ang pusa. Pagkakita niya ay hinimas-himas niya ang ulo nito at pinangalanan niya bilang si Dylan. Maganda ang kulay ng pusa na kahit itim at halos hindi na makita sa dilim kapag nagpunta ito sa isang sulok. Isang araw na hinanap ni Marcus Dylan at mapagawi siya sa kusina ay muntik niya na itong matapakan dahil sa madilim at sobrang itim nito. Kaya naisipan ni Marcus na gumawa ng tawagan nila upang hindi na siya nahihirapan hanapin ito kung saan. Ngiw! Ngiw! Ang tawag niya dito. Nang maya-maya ay lumabas ito mula sa kakahuyan. Patakbong lalapit sa kanya at agad namang magpapakalong. Parang kapatid na ang turing ni Marcus sa kanyang alaga. Maging sa pagtulog nito ay lagi niya itong katabi. Hanggang sa napag-isipan ni Marcus na sa tuwing tatawagin niya ito ay palaging sa kakahuyan nagmumula. Kaya isang paglapit ni Dylan kay Marcus ay parang taong tinanong niya ito. Dylan, anong meron sa kakahuyan? Bakit ba palagi kang naroon? Ngunit hindi man maintindihan. Basta ang alam niya ay nangangatwiran ito sa kanya. Kaya napangisi na lang si Marcus dahil sa tingin niya ay napakabibo ng kanyang alaga. Binigyan niya ito ng tubig at pagkain. Tinawag si Marcus ng kanyang ina upang kumain na ng kanilang gabihan. Siyempre, binigyan niya rin ng palihim si Dylan ng karne na kanyang ulam. Pagtapos kumain, ay nagpa siya ng matulog ang mga magulang ni Marcus at siya naman ay dumiretso na rin sa kanyang kwarto. Umakyat si Dylan sa kama at ito ang palaging nakagawian nilang banding. Hinihimas muna ni Marcus ang kanyang pusa sa katawan bago matulog. Si Dylan naman ay makakatulog sa himas ng amo. Nang makaramdam ng antok si Marcus, ay nagpasya na rin itong matulog. Dahil sa lamig ng paligid na nanggagaling sa kakahuyan at ihip ng hangin na pumapasok sa maliit na bintana ni Marcus. Sa tahimik na paligid at bilog na buwan, may dalawang aninong tila hugis tao ang dahang-dahang naglalakad at patungo ang mga ito sa harap ng bintana na nakalimutang isarado ni Marcus. Ang dalawang anino ay naguunahang umakyat sa bintana, ngunit ang isang malaking katawan sa dalawa ang nanalong mauna. Ang pakay ng mga ito ay magnakaw. Ngunit sa pag-akyat ng naunang lalaki sa bintana ay natanaw niya ang isang lalaki na natutulog sa kama na kanyang ikinagulat hanggang sa mahulog ito sa pag-akyat. Hindi kasi akalain ng mga magnanakaw na may tao na pala ang bahay na bakasyunan na pakay nila. Dahil ang alam nila ay palagi itong walang tao. Kaya pinangahasan nilang magnakaw sa loob nito. Ngunit buo na ang pasya ng mga magnanakaw. Inisip nila na dapat ay maituloy nila
ang matagal nilang balak na noon pa man. Kaya wala nang makakahadlang pa sa kanila. Umakyat ang medyo maliit sa mga magnanakaw at nagbalak na siya na unang maghahalungkat ng gamit sa kwarto, na habang ang isang kasama niya naman ay sa may aparador naghalungkat. Ang maliit na magnanakaw ay nabigla ng kumilos ang katawan ni Marcus, kaya naman ay inamba nito ang matigas na bakal na pamalo niya. Nang matuluyan na ngang kumilos si Marcus at naimulat ang mata upang magimbal sa kanyang nakita. Namilog ang mata ni Marcus at nanginig dahil sa nakita niya ang isang magnanakaw na naghahalungkat sa drawer niya. Sisigaw sana siya nang biglang may naramdaman siyang isang matigas na bagay na pumalo sa kanyang ulo. Nahilo si Marcus at sumunod na nangyari ay hindi niya na alam ang nangyayari sa paligid. Nakita ng pusang si Dylan ang nangyari, kaya nagalit ito. Umigkas ng talon at galit na pinagkakalmot nito sa mukha ang magnanakaw na pumalo sa ulo ni Marcus. Bumagsak na duguan ang magnanakaw sa sahig at naghihiyaw ito sa sakit. Kaya naman sa sobrang takot at mabilis nitong tinungo ang bintana at tumalon nang wala nang inalala kung mataas ba ang kanyang babagsakan. Basta ang gusto niya ay makatakas agad sa pusang tila naging aswang sa kanyang paningin. Ang isa namang magnanakaw na naiwan sa kwarto nila ay unti-unting nilapitan ni Dylan na nagaangil sa galit. Akmang tatalunin na sana niya ang magnanakaw. Ngunit mabilis din itong tumalon sa bintana. At nang nasa baba na, ay mabilis na nagtatakbo na walang direksyon. Hanggang sa hingalin ito at mapagod. Kaya naman ay pinasya na nitong magpahinga sa pag-aakalang di na siya masundan ng pusa. Ngunit iyon ang kanyang maling pag-aakala. Dahil sinundan pala siya ni Dylan at galit na tinalunan ito sa mukha at pinagkakalmot. Nagsisisigaw sa hapding nararamdaman ang magnanakaw, bukod sa takot nitong pinagmamasdan. Hinayaan na ni Dylan ang magnanakaw at nag-alalang umuwi upang makita ang kalagayan ni Marcus pagkatapos ng pangyayari. Malayo pa lang siya mula sa kakahuyan ay natanaw na niya ang ilaw sa bubong ng sasakyan ng ambulansya, kung saan ay nakita niyang pinapasok na sa loob si Marcus. Dali-daling umalis ang sasakyan patungo sa ospital. Nalungkot si Dylan sa natunghayan, kaya bumagal ang kanyang takbo hanggang sa naglakad na lang ito. Nag-aalala na baka matagalan sa ospital o kung malala pa ang nangyari sa kanyang amo. 3 buwan na ang lumipas magmula nang itinakbo sa ospital si Marcus. Kaya naman ay sobra nang na-miss ni Dylan ang amo. Napapansin din pala ito ng mga magulang ni Marcus ang palagiang pagtanaw nito sa larawan at hindi pagkain ng maayos ni Dylan. Nalungkot din sila para dito na maging sila din ay hindi rin alam kung anong gagawin, dahil kahit sila ay mismong magulang na doktor ay hindi napigilan na mabulag ang kaisa-isa nilang anak. Nang dahil sa sobrang bagok ng ulo ni Marcus, ito ay pinalo sa ulo, ay naapektuhan ang paningin na naging sanhi ng pagkabulag. Naluha ang mga magulang ni Marcus na habang nakatingin sila sa kaawa-awang pusa. Meow. 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 Ang panaghoy ni Dylan na habang nakatingin sa litrato ni Marcus. Nang mag-umaga, nakarinig si Dylan ng tunog na pumaradang sasakyan. Agad itong bumangon sa pagkakahiga sa pag-asa niyang si Marcus na nga ang dumating. Ngunit laking lungkot nitong makita, truck pala ito ng basura. Kaya malungkot itong tumalikod at nagpasyang babalik na lang muli
sa kanyang hinihigaan nang makarinig muli ito ng paghinto ng sasakyan. Nang malingunan ay nakita niya ang paparating na sasakyan. Ito ay sasakyan ng kanyang amo. Nang sa paghinto na bumukas ang pinto at nakita niyang may bumabang isang binata, tiningnan nito ang mukha at napangiti dahil ang kanyang amo na si Marcus iyon. Dali-daling tumakbo ng mabilis si Dylan upang salubungin ito. Ngunit nang makatungtong sa lupa ay inaalalayan ito ng kanyang ina. May benda ang mga mata nito na kulay puti na sa wari ni Dylan ay inoperahan ito dahil sa benda nito sa ulo maging mata ay may takip. Masaya niya itong sinalubong. Ikiniskis ang katawan sa paa ni Marcus nang makababa ito ng sasakyan. Sa tuwa ni Marcus ay kinargan niya ang alaga at hinagkan sa katawan. Namiss kita, Dylan. Meow. Meow. Ang tugon ni Dylan kay Marcus na ikinatuwa lalo ng binata. Pati ang mga magulang ni Marcus ay napangiti sa madamdaming pagtatagpo ng mag-amo. Inalalayan ng ina niya si Marcus makapasok sa kanilang bahay. Pinaupo sa sopa at pumunta sa kusina. Naghanda na makakain nila sa lamesa. Naiwan si Marcus na himas-himas ang alaga niyang pusa. Natutuwang kinausap at nagpasalamat na hindi ito nasaktan pagkatapos ng insidenteng panloloob ng mga magnanakaw sa kanyang kwarto. Lingid kay Marcus ay tila napangiti si Dylan dahil sa isip nito na kung alam lang ni Marcus na ang mga magnanakaw pa nga ang kawawa sa kanya. Dahil sa tindi ng mga kalmot ng mga ito sa kanilang mukha ay hindi makakalimutan ng mga ito si Dylan at ang kamaliang ginawa nila sa binatang si Marcus. Kinabukasan, ang benda sa mata ni Marcus ay tatanggalin na. Kaya excited ang lahat sa pag-asang makakita ang binata na kahit 50-50 ang chance nito. Isa na doon si Dylan. Nakatingin din ito sa kanyang amo at tila nangungusap ang mga mata na nananalangin na maging okay din ang lahat. Nang pagbukas, Ma! Pa! Pakibukas po ang ilaw. Bakit madilim? ang hindi alam ni Marcus na lumuluha ang mga magulang sa kanyang harapan dahil sa lungkot na pagkabulag niya na kahit sila ay mga doktor ay walang nagawa upang makakita siyang muli. Si Dylan ay malungkot na nakatingin din kay Marcus dahil sa naririnig nito ang paghikbi ng binata. Nilapitan ni Tia ito at ikiniskis ang katawan sa paanan. Kinarga siya ni Marcus at umiiyak na sinabing, Dylan! Bulag na ako. Hindi na kita makikita. Sa awa ni Dylan ay nagpabalik-balik siyang ikiniskis ang katawan kay Marcus upang ipaalam dito na siya ang magiging mata nito na huwag mag-alala. Matagal, bago natanggap ni Marcus na bulag siya. Si Dylan ay tinalian niya sa leeg upang ito ang maging gabay nito. Inutusan at kinausap kung saan gusto niyang pumunta sa loob ng bahay. Si Dylan naman ay hila-hila si Marcus maging sa kusina at sa pag-akyat nito sa kwarto at minsan sa labas ng bahay upang magpainit ng likod sa araw kapag wala ang mga magulang sa bahay nila. Isang gabi natulog na ang lahat, maging si Marcus, na tanging si Dylan lang ang gising. Habang si Marcus ay tulog, hindi alam nitong pinagmamasdan na pala siya ni Dylan, na tila may gustong ipahiwatig sa amo at gustong sabihin, dangan nga lang hindi ito nakakapagsalita.
Ginising niya si Marcus sa pamamagitan ng pagdila sa noo nito. Kaya naman si Marcus ay naalimpungatan at nang mapahawak sa noo ay napansin na basa iyon. Dylan, bakit mo naman binasa ang noo ko? Napapangiti nitong tanong sa alaga niyang pusa. Inilagay ni Dylan ang tali niya sa kamay ni Marcus na ibig ipahiwatig nito na aalis sila. Nagtaka man si Marcus sa gustong mangyari ni Dylan na sa kalagitnaan na ng gabi ay lalabas sila ng bahay at pupunta sa kakahuyan. Daban ni Marcus ang lamig ng lupa ng kanyang nilalakaran habang hinihila ni Dylan ang tali niya na hawak ni Marcus. Natatapakan ni Marcus ang mga tuyong dahon ng mga puno, kaya alam niyang nasa labas sila ng bahay nila. Kaya muli nitong tinanong ang alaga. Dylan, saan mo ako dadalhin? Ngunit tanging paghila lang ng tali ang tinugon ni Dylan, hanggang sa mapunta sila at huminto sa isang malaking bato. Pinaupo siya ni Dylan doon sa pamamagitan ng pagsabi nito ng Meow. Meow. na ang ibig sabihin nito ay huwag mag-alala, kasama siya ng amo at nasa tabi lang ito. Na si Marcus naman ay kahit nahihiwagaan sa kanyang alagang pusa, ay nagpatianod na lang sa gustong mangyari ni Dylan. Maya-maya ay nakaramdam na malamig na hangin si Marcus, na si Dylan naman ay nakatingala sa bilog na buwan. May lumabas na diwata at pinagmasdan nito si Marcus nang nakangiti. Si Dylan naman ay napayuko dito bilang pagbigay galang nang makita ang pagdating ng diwata. Nakaramdam ng haplos ng kamay si Marcus sa kanyang mga mata. Malamig na maya-maya ay naging maligamgam hanggang sa pinilit niyang imulat ang mga mata. At nang mabigla, dahil sa nakita nitong diwata sa kanyang harapan, nang nakangiti sa kanya. Nanginig si Marcus dahil sa nakita at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Una, nakakakita na siya. Pangalawa, ay nakakakita pa rin siya ng diwata sa harapan niya. Huwag kang matakot, Marcus. Binuksan ko lang ang mga mata mo upang makakita kang muli. At ngayon, mayroon ka ng matang pusa. Makakakita ka ng malayo na kahit sa takip na ang mga dingding ay makikita mo ang loob kahit ito ay mga sementado o kaya naman ay napapalibutan ng bakal. Alagaan mo ang iyong matang pusa dahil yan ang magsisilbi mong gabay at kapangyarihan at pananggalang sa mga masasamang gawain na maengkwentro mo. Sa gabay din ni Dylan, kayo ay mamumuhay ng maayos at kapaki-pakinabang sa ibang tao. Hanggang sa naglaho na ang diwata, si Marcus ay natulala at napahanga sa ganda at lamig ng tinig ng diwata. Hanggang sa pinasya na ng mag-among umuwi ng bahay na puno ng tuwa at saya. Habang nasa daan sila, ay napasigaw si Marcus. Sa wakas! Yes! Nakakakita na ako! Dylan! Nakakakita na ako! Hanggang sa nakarating na sila sa kanilang bahay. Natulog muli si Marcus nang may ngiti sa labi. Hanggang sumapit na ang umaga. Imunulat ni Marcus ang kanyang mga mata, ngunit nabigla ito nang hindi makakita muli. Napaisip tuloy siya na kung totoo ba ang nangyari kagabi o na nagnaginip lang siya. Si Dylan naman ay narinig din niyang nagising na rin. Meow. Meow.
Ganon pa man ay masaya na si Marcus dahil kahit papano ay nakakita siya kahit panumandalian lang. Nakita niya ang paligid ng kakahuyan ng gabi at higit sa lahat ay nakita niya ang diwata na maganda at malamyos ang tinig. Hanggang sa gumabi na, nabigla si Marcus dahil unti-unti na naman siyang nakakakita. Napangiti ito at napasigaw. Si Dila naman ay ikiniskis ang katawan sa kanya bilang pagsasabing natutuwa rin ito. Nakait si Marcus ay bulag sa umaga pero nakakakita naman sa gabi dahil sa kanyang matang pusa. Abangan! Sa part 2 nito, ang paghihiganti ni Dylan at Marcus sa mga pumatay sa kanilang mga magulang. Nawa po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito na series ng Matang Pusa. Please follow me for more stories. Please like and share nyo rin po ito. Ako po ang original na author, narrator at writer nito na si Norian Borromeo, The Cat's Eye.